po kay President Bongbong Marcos. Bago po natin napakinggan yung pahayag ng Presidente ng Pulse-Asia, tignan po na natin dito, biruin mo, negative 10 na lang po yung pinakanet ni Pangulong Bongbong Marcos, yung Sara Duterte, positive 25. Pero ang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Positive 46 po mga kababayan. Yung pinaka-big trust niya ay 63. Kay VP Sara Duterte 50. Pinakamaliit, pinakamababa kay President Bongbong Marcos 32 lang. Yung no trust naman niya is 42. Grabe po mga kababayan. Dito mga kabayan, negative din yung pinakanit niya. So ibig sabihin, ilang mga Pilipino na lang po ang naniniwala sa kanya. Grabe po, sobrang baba na po yan. Grabe. Tingnan nyo si Pangulong Rodrigo Duterte, kahit hindi na po siya ang Pangulo, pero siya pa rin ang pinakamataas na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Ngayon, pakinggan po natin yung pahayag ng Pulse-Asia kung bakit po ganito ang nagiging resulta sa survey. Bakit daw ngayon lang ang ratings when this was finished before the elections? Well, of course, some time for us to process the data. And then the other thing that we had to do was also, because part of the general report that we issued had to do with explaining the variance between the election survey and the actual results. We had to call the data from the COMELEC. So this is not the only thing in that survey. So aside from the election data, we also have the plus ratings of the top two officials and the former president. Not because you were protecting anybody from a big drop in ratings. That wasn't. Well, we saw a big drop already as early as March, if I remember, when Bongbong Marcos had 25% approval and trust, which is almost the same as what GMA had prior to the midterm. But in March, if you remember, he had a disapproval and distrust that was at the majority. Somehow his distrust has gone down to less than the majority from March 2025. But it's still quite a plurality, 4 out of 10 Filipinos. Right. Also, something new in this survey, because you survey the approval ratings of our top officials, and we have a former president included here. What decision was behind? What made you decide to do that? Well, we've done this before, where we had former President Estrada, former President GMA, and former President even Pipali Pinoy. We included in class ratings after their term. The main reason for that is that we wanted also to check the extent by which these personalities, who are still public figures to begin with, are still with substantial influence, or at least people would view them as trustworthy. In the case of the former president, of course, as social scientists, we need to find out essentially whether there's an erosion or a sustenance or even an increase in terms of the former president's trust rating, and we don't see that. We don't see that compared to the September survey, although his trust rating is higher than his daughter and even the sitting president right now. Right. So this was commissioned or part of what you do on a periodic basis? No, normally it says this is part of the last survey that we do prior to an election, because when the survey that we publish is quite far from the election period, we do our own internal survey. We did this in 2022. We did it also if I'm not mistaken, in 2013, because the last survey that we conducted before this survey was 3 weeks before the election. So what we did was we conducted our own survey closer to election day. The main purpose is really to measure pre-election preference. But I think we also decided that it's important for us to gauge the trust rating of the top two officials, as well as a key personality that, if we can say, the rest of the former president did factor in terms of pre-election, in terms of shifts in votes, or even the election results for that matter. Grabe yung result ng survey na to mga kababayan, no? Biruin mo, pulang-pula kaya President Bongbong Marcos, negative 10. Negative 10 po kay President Bongbong Marcos. Grabe, sobrang layo po doon kay Pangulong Rodrigo Duterte na positive 46. Kay Bibi Sara positive 25. So, ibig sabihin mga kababayan, kung nagkataon lang na ngayon ang eleksyon, walang panalo to si President Bongbong Marcos. Kahit may manok siya na malakas, hindi po mananalo kung ngayon lang po ang presidential election. Grabe naman po talagang suporta ng tao. Walang tigil po ang suporta ng tao kay Pangulong Rodrigo Duterte, dahil ganun po siya kamahal ng mga Pilipino. Kita mo sa dahig mga kababayan, walang tigil ang pagpunta ng mga tao doon. Parang nangyayari dyan na
Duterte part na ang nangyayari dyan sa Dahig ICC. Parang kay Pangulong Rodrigo Duterte na yung plaza na yan. Tingnan nyo, may mga picture siya doon na po nilalagay. Kaya magtataka talaga ang mga taga ibang bansa kung bakit gano'n na lang kamahal si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga Pilipino. Dahil po yan sa napakagandang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Grabe po. Kaya ngayon nakikita po natin na yung trust talaga ng mga tao napakababa na po kay President Bongbong Marcos, 32. Kay VP Sara Duterte naman is 50, malayong malayo. Pinagkakatiwalaan talaga dito ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero si President Bongbong Marcos ay wala po mga kababayan. Negative 10. Kung nilabas itong survey na to bago mag-eleksyon, iwan ko na lang kung ano ang magiging resulta sa mga kandidato ng alyansa. Baka mas marami pa pong hindi makakapasok o hindi mananalo kung bago mag-eleksyon nilabas itong survey na to. Dahil magbabago po talaga ang isip ng mga taong bayan pag nakita nila ito. Na kakaunti na lang po ang naniniwala sa ating presidente. Biruin mo yung pinakanit, 10%. Grabe yan. Grabe nakababa yan. Buti pa si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi na Pangulo ng bansa, pero yung tiwala ng tao hindi po bumababa. Lagi po siya ang nangunguna. Biruin mo, mas mataas pa siya kay VP Sara Duterte. Malayo po, 50 lang po si VP, pero si Pangulong Rodrigo Duterte is 63. Kaya kung ito si Pangulong Rodrigo Duterte, kung pwede lang ito tumakbo sa 2028 presidential election, sigurado po ang panalo niya. Sigurado magiging Pangulo po siya ulit kung pwede lang siyang tumakbo sa 2028 presidential election. Kahit sino pang makakalaban niya, hindi po siya matatalo. Siya pa rin ang mananalo kahit gaano pa kalakas ang kanyang mga kalaban. Kahit idaan pa nila sa pira kung si President Rodrigo Duterte ang tatakbo sa sunod na Pangulo, sigurado po mananalo po siya dahil napakarami pong nagmamahal sa kanya na taong bayan. Marami po talaga ang sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang mga nagawa sa bansa po natin. Grabe po ang nagawa niya sa bansa natin. Grabe po, napakalaking tulong po ang nagawa niya sa mga kriminalidad na lang po na nagiging safety po tayo pag naglalakad, lalong-lalo na sa gabi. Kahit nag-iisa po tayo, hindi po tayo kinakabahan. Pero ngayon, kahit may kasama ka at gabi ka naglalakad, matatakot ka pa rin, di ba? Pero sa kapanahunan ni Pangulong Rodrigo Duterte, kahit palakad-lakad ka dyan ng gabi, wala kang kasama, hindi ka kakabahan. Ganun po, doon po nakakuha talaga si Pangulong Rodrigo Duterte ng simpatya ng mga tao. Kaya siya suportado hanggang ngayon. Kaya kung tumakbo lang to o pwede lang to tumakbo sa 2028, sigurado po talaga kahit maraming pera ang kalaban, panalo pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede lang siyang tumakbo sa 2028 presidential election. Grabe. Ano nangyari sa presidente natin ngayon? Negative 10 na lang po pinaka-net niya mga kababayan. Ano po bang masasabi nyo dito sa kanyang trust rating mga kababayan? Sa kanyang trust, grabe na po kababa. Ano kaya ang masasabi nyo dito mga kababayan sa resultang ito sa Pulse Asia Survey? So i-comment nyo lang po mga kababayan kung ano pong masasabi nyo dito na grabe po, kababa na po ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. At buti pa si Pangulong Rodrigo Duterte, kahit na kulong na at hindi na po presidente, siya pa rin ang pinakamataas na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino.